At dahil na nga sa matinding init kung kaya nagkabitak-bitak na ang lupa sa ilang sakahan sa bansa, may mga natuyuring ilog tulad ng papasyalan sana ng ilan sa Palawan. Nakatutok si Rafi Tima. Gasi! Natuloy ang outing pero walang tubig. Excited pa naman habang may bitbit na mga baon ang magkakaibigang ito. Pero dinatnan nilang wala ng tubig ang ilog sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan sana sila maliligo nitong Sabado. Hello? Anong gagawin? Natuyuan nila ito dahil sa sobrang init, pero itinuloy na lang nila ang picnic sa gilid. Lalo pa ang uminit ilang araw bago ang pagtatapos ng Abril, kaya malamang maraming mag-aabang sa Agua de Mayo o unang malakas na buhos ng ulan ng susunod na buwan. Sa Mlangco, Tabato, malaking tulong kung mangyayari yan lalo't nagkakabitak-bitak na ang mga sakahan at natutuyot na ang ilang pananim. Pero sa ngayon, bihira ang ulan doon at hindi bumababa sa 40 degrees Celsius ang heat index sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya pangamba ng mga magsasaka, baka hindi na muna sila makapagtanim lalo't may banta pa ng El Nino. Kinakapos na rin sa water supply ang ilang residente sa Sorsogon. Bukod sa mga natutuyot ng lupain, gaya ng mga taniman ng palay at mais, nauubos na rin ng tubig sa ilang creek at lubluban ng mga alagang kalabaw. Kanya-kanyang paraan naman ang ilang taga Davao City para magpapresko at takasan ng init. Marami ang dumarayo sa mga bulubunduking lugar gaya ng Marilog District para kahit paano'y makapagpalamig. Nitong weekend, mahigit 20 lugar ang nakaranas ng temperaturang nasa danger level. Karamihan nasa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Danger level din sa maraming lugar kanina. Pero pinakamainit pa rin ngayong tag-init ang 47 degrees Celsius na naitala sa Butuan, Agusan del Norte nitong Biyernes at sa Virac, Catanduanes noong March 31 at April 1. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy at maaaring mas tumindi pa ang init at alinsangan hanggang sa susunod na buwan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.